Welcome, good evening. So sa ating mga viewers, ito po ang Lex Vlog. This is Felix. I'm yung DJ for today. Ito po ang ating Lex Vlog at welcome sa ating segment na Kwentong Barbero. Kwentong Barbero po ito. Kaya kasi naisip ng aming grupo na magkaroon kami ng barbershop. Siyempre yung aming tagagupit ay si Kambal, hindi mawawala. At yung kasama ko yung utol, si Sangkay ko. Clap your hands again. So yun po, pag nagkaroon kami ng barbershop, ay at the same time mag-vlog kami. At magkakaroon kami ng segment. Ito po yung segment lang sa aming napakaraming vlog na ginagawa. Ito po yung tinatawag naming Kwentong Barbero. So meron po kami mga kwento na sana'y magustuhan nyo. At ito po ay talagang halo-halo. Meron kami mga kwentong galing sa ating mga viewers. Meron kwentong galing sa aming mga kwentuhan. Mga kwento na kung ano pa. Saying tonight, September 17 ay today, Sunday. Magkakaroon lang tayo ng konting kwento. Kumbagay, introduction para sa ating Kwentong Barbero. Thank you. So yun guys, yung ating kwento ay pinamagatang Madam Maldita. Pakis. Ayan, si Madam Maldita in the house. Nawala. So ito ang kwento ng isang babae. Tawagin na nating focus sa lahat ng bagay. Pero ba ganon? Yan, maliban na lang daw sa tinatawag na love life. Love life o love life. Hindi daw siya focus sa love life. Itago na lang natin sa pangalang Madam Maldita. Ayan. So, bata pa lang ay matagal nang... bata pa lang. Babasa ka nagkakandaletse-letse. Bata pa lang ay talaga namang focus na ito si Madam Maldita sa pag-aaral niya. Dapat ganun lahat ng mga bata. Kaya naman tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang mga magulang at mistulang proud ba? Nakaka-proud naman talaga yun. Elementarya pa lang ay humahakot na ito ng mga award sa school. Kaya na all. At maliban sa pag-aaral ay hilig na mag-business. Minsan nagbebenta siya ng mga kakanin, ulam pang merienda, tubig, mga palamig-bamig, fishball, kikiam. Minsan meron siyang kariton na dala sa school. Kariton. Doon nakalagay ang mga paninda niya. Talaga namang madiskarte at focus si Madam Maldita. Hanggang sa nag-high school, napakarami ng pinasok ni Madam na mga racket para kumita. Ganun naman talaga, dapat talaga yung maracket tayo. So, shout out sa mga mahilig rumakit. Huwag lang yung mga masasakit. Yung mga goods. Ayan. So, napakarami ng pinasok ni Madam Maldita na mga racket para kumita. Pero hindi pinapabayaan ito ang pag-aaral niya. Focus kasi siya sa school. Kahit napakaraming racket nito sa school, ay nakuha pa nitong maging cum laude. At palaging nasa top sa school. Clap-clap sa mga ito maganda. Pero hindi siya pumasok sa larong pag-ibig. Siyempre, elemental.
Hindi naman siya pangit at hindi rin kagandahan. Kumbaga, katamtaman na. Pero malakas ang kanyang sex appeal. Si Kambal, malakas daw ang sex appeal. Shout out sa mga malakas na appeal. Mga ano. Talaga namang talo ang ganda pag malakas ng sex appeal. Oo naman. So, ano yun? Sino kaya? Shout out sa mga ganun. Pero mga ganun. Bagamat malakas ang appeal ni Madam Maldita at talaga namang maraming mga lalaki ang nabibighani sa dalaga, hindi sila makalapit sa dalaga dahil sa parang maldita ito ang mukha. Tapos ganun mo doon. Puro ganun. Hindi sila makalapit. Sa pakinggan. Hindi siya palangiti sa mga kalalakihan. Ngitian. Parang bigay motibo agad yun. Hanggang siya ay nagkolehiyo, ganun pa rin ang kanyang ginagawa. Racket dito, racket doon. Pero mataas pa rin ang mga nakukuhang grade sa school. Sana rin, talagang nangingibabaw ang kanyang karunungan, lalo na sa kurso niyang kinuha na Business Administration. Business Ad pa lang kinuha. Pwede kasi siya sa business. Dahil hilig niya talagang mag-business, kaya naman ganun na lamang kinuha niya kurso. Ano tayo? Gustong-gusto kasi ng dalaga na magkaroon ng sariling negosyo. Oo, ako rin naman. At tawaging madam. Siya nga magkaroon ng negosyo at tawaging madam. Kaya naman, pinagbutihan niya ito at inalam lahat ng pasikot-sikot ng kursong Business Administration. Siyempre, kailangan mo maalam ang pasikot-sikot doon. Asa na tayo? Kasabay sa pag-aaral niya, ay gumawa rin siya ng mga racket. Iba ng racket. Hindi na katulad dati na nagbebenta ng mga ulam, merienda, fishball. Siyempre matanda na siya, bebenta pag fishball. Ka-college na siya. Ngayon, ang racket niya naman ay mag-buy and sell ng mga kung ano-anong bagay katulad ng mga alahas, yaman, sasakyan, kapera na ito eh. May business na siya. Kotse, bahay, barko, aeroplano, magbabayan sila ng aeroplano si Madrid. Feedback pa more. Upgraded na kumbaga ang mga racket. Pero hanggang sa matapos ang kolehiyo, wala pa rin siyang tinatawag na mine. Si Kambal may mine na to. Kaya may mine na si Kambal. O saan si Kambal eh? Si Cloud9. Huwag yan. Wala pa daw siyang tinatawag na love life si Kambal. Baga. Wala pang nagpapatibok sa puso ni Madam Maldita. Pati daw mga hold-upper, bigo mapatibok ang puso ni Madam. Pusong bato pala ito si Madam. Dahil nga sa mataas ang kaalaman at nakapagtapos pa si Madam, ito kolehiyo na to, ng magna cum laude. Clap your hands everybody. Talagang cum laude pa si Madam. Kaya sabihin ng nanay, 1 plus 1 weeks na to. Kayaman na kami nito. Cum laude. Yan, sa naturang kurso. Yan sa amin, pag na-cum laude ka, talagang, iisipin ng mga magulang, yaman, ito na yung papayaman sa amin. Feedback pa more, baby.
Hindi lang maganda yung aming setup. Laging feedback. Kasi nga ata. Ayan, so balik tayo dun sa kwento natin. Ano ba natin? Asan na tayo? Ayan, ito yung naimbitahan. Ito, naimbitahan ito ng isang malaking kumpanya sa abroad. Nawawala ako sa kwento. Sa abroad sa Canada. Layo, abroad pa. Para sa magandang job offer. Ayos na naman. Siyempre, maya siya, cum laude, naimbitahan agad. Dahil sa gusto ni Madam Maldita makapag-ipon para sa kanyang naiisipang sariling business, ay agad itong tinanggap ang nasabing job offer. Talagang tinanggap ni Madam agad. Naging maayos naman ang flow ng kanyang trabaho na isang assistant manager. Assistant manager. Mayaman agad to si Madam. Nagbabayan sila siya ng kotse. Ayan, ng isang malaking kumpanya ng mga gulong ng sasakyan. Pero yaman din yung kumpanya niyo. Dahil na rin araw-araw niyang nakikita ang mga gulong ng sasakyan. Naisipan niyang magtayo ng isang negosyo na gagamit ng mga gulong. Dahil sa taglay na kagandahan at karisma ni Madam Maldita, nagustuhan na siya ng kanyang amo na isang negro. Ayaw niya. Ay! Siman. Ikaw magkamaingay bal. Nakagot tayo eh. Ayan, napakaingay ni Kambal. Ayan, napakabait naman ng negro na kanyang amo na may-ari ng nasabing kumpanya. Ayan, talagang mabait. Amo to eh. Ito yung amo. Negro. At talagang mayaman ito. Siyempre, kumpanya ng mga gulong ito eh. Mayaman talaga ito. Kahit parang maldita ito si Madam, ay talagang pinasok ni amo ang buhay pag-ibig ni Madam. Iligawan si Madam. At talaga namang malinis ang intensyon ng kanyang manliligaw. Pero talagang focus itong si Madam. Feedback pa mo. Focus daw si Madam. Ayaw niya sa negrong mayaman. Ba't? Ang kulit ka mo balang po. Kaya feedback kayo. Ayan. Ha? Sige. Tuloy natin yung kwento. Bagamat ayaw pa ni Madam magka-love life, meron pala siyang sekretong pag-ibig sa isa nilang janitor. Naku, meron pala pag-ibig ito siya. Kunyari lang pala ito eh, ayaw-ayaw pa din sa doon pala siya sa janitor nila. Yung janitor nilang si Badong. Kilala ko si Badong. Isang Pinoy, pero may lahing Canadian. May lahing, kumbaga crossbreed ba? Crossbreed ng aso. Tatay niya kasi isang Canadian. At nanay niya isang Pinay. Talagang crossbreed tong si Badong parang aso. Dahil sa crossbreed si Badong, at ayun ay may angkin itong kagwapuhan. Ayun, sabi ko na ganun talaga yun Juwan. Ano na? Juwan na yung butla. Na yun. At tikas ng katawan. Kaya pala nagustuhan ito ni Madam kasi matikas ang katawan, gwapo, crossbreed kumbaga. Ang problema, pero bobo nga lang. Palagi siyang kinukumusta ni Madam Maldita nung tapos na ang kanyang paglilinis, pero palagi itong tulala. Tulala si Badong. At nakanganga pag kinakausap ni Madam. Crossbreed kasi, ganun yung mga manok na mga bal, di ba? Police
Hanga lang lagi. Kaya napapatawa na lang ito si Madam kay Badong. Yan pala, aanga-anga to si Madam. Na para bang kinikilig pa pag nakatunganga itong si Badong. Oh, kinikilaw na. What? Dahil nga tanga itong si Badong, ay hindi niya nalaman ang lihim na pagtingin ni Madam Maldita. Dahil daw tanga si Badong. Ayan, ano nangyayari? Hindi naman tumigil sa panliligaw itong si Amo, yung negro na to kay Madam Maldita at ginawa na ang lahat para mapasagot lang ang dalaga. Clap to you, clap. Shout out sa amo na yun, talagang sikap Dahil sa mayaman itong amo at wala pang asawa't anak. Nagdesisyon itong ibigay lahat, lahat ng kanyang kayamanan at ari-arian kay Madam Maldita. Ayaw pa ba nito? Binigay na naman. Shout out. Para mapasagot lang ng oo ang dalaga. Tulugo naman. Ayan. Talaga nang nagmamadali itong amo dahil sa matanda na ito at gusto na rin magkaroon ng pamilya bago mamatay. Oo naman. Nasa 98 na ang edad ng kanya. Napakatanda na tayo. Kaya ayaw ni Madam. Gusto niya kay Badong. Matikas. Kaya crossbreed. Talagang ayaw ni Madam Maldita na gawin ito ng kanyang amo. Pero gumawa ito ng kasulatan yung amo niya. Na ibinigay niya lahat ng kayamanan at ari-arian kay Madam Maldita. China oil. Yaman naman. Nang napirmahan niya na lahat ng kasulatan na yun, ay bigla naman itong naatake sa puso. Namatay. Kawawa naman itong matanda, hindi man lang nakascore. Naibigay ng lahat, kumbaga hindi narinig yung oo lang. Yung happiness. Namatay. Yung happiness, patay. Dahil sa napirmahan na lahat ng papeles ng amo, ng matanda, ay wala nang nagawa si Madam. Gusto naman, limaman. Talagang kanya na lahat ang kayamanan at ari-arian ng matanda. Biglang yaman tong si Madam. Dahil sa sobrang yaman na ni Madam, bumalik ito ng Pinas na sakay sa sariling eroplano. Yaman. 2 eroplano. 2 daw. Yung isa, siya ang sakay at yung isa, mga pasalubong para sa kanyang pamilya sa Pinas. Driver. Kasama sa mga... paano yung mga pasalubong? Yung mga mag-drive, yung mga chocolate. Yan, talagang 2 eroplanong dalhin. Come on! Nagulat ang kanyang mga magulang maliban sa pagdating ni Madam ay nagulat sila dahil meron 2 eroplanong naglanding sa bakuran nila. Sino naman kasi hindi magugulat? Dahil sa yaman ni Madam ay nagtayo ito ng sarili niyang negosyo. Wait lang, hindi ako maka-get over dun sa 2 eroplanong bumaba sa bakuran. Naglanding. Napakaraming nun. Kasalubong. Ang lawak siguro ng bakuran nila. May runway. Dahil sa yaman ni Madam, ayun, nagtayo siya ng sariling negosyo na matagal niya ng pangarap. Talagang pangarap niya. Bagamat mayaman na siya, nagtayo pa rin ito negosyo para lang matupad ang kanyang pangarap. Siyempre kung ako naman, yaman na. Dahil sa kumpanya ng gulong siya nakapagtrabaho, ang naisip niyang negosyo ay mga pampasaherong van.
patok na patok naman ang naisip niyang negosyo. Siyempre, ganun, pang meron siyang 1,000 van na bumibiyahe. Isang beses ay merong nag-apply na driver para pumasada. Ito na. Agad naman itong pinapasok sa opisina ni Madam Maldita. Laking gulat ni Madam dahil ang nag-apply na driver ay si Badong. Patay si Madam. Dahil kasama siguro sa Badong, si Badong sa aeroplano. Dahil sa meron na silang pinagsamahan sa Canada at merong lihim na pagtingin si Madam Maldita, agad itong tinanggap sa trabaho. Alam ko na yun. Pero dahil sa alam ni Madam na bobo at tanga itong si Badong, sorry Badong, ay hindi ito ginawang driver. Ginawa siyang janitor sa opisina. Wait lang. Janitor yun sa umpisa. Ginawang janitor ulit. Baka pa mabangga o makabangga ito si Badong. Oo nga naman. Dahil sa matagal na silang nagkakasama sa opisina, ay napansin na rin ni Badong ang lihim na pagtingin ni Madam Maldita. Yung baga naalaman to. Hindi siya nagtanga-tanga. Patay si Madam. Nagpaalam siya sa dalaga kung pwede siyang manligaw. Pero hindi pa nga natatapos ang sinasabi niya, ay bigla na lang siyang niyakap ni Madam at hinalikan. Ay, narinig ko na yun. Naalala ko na yun sa mga maalala mo ko. Ayan. Parang uhaw baga. At doon nagsimula ang kanilang walang hanggang pag-iibigan. Yan po yung ating bagay ng ending. Thank you. Kumbaga yan po yung naging ending ni Madam Maldita. Yun ang kwento ni Madam Maldita. Isang babaeng focus sa lahat ng bagay at hindi sa pag-ibig. Pumunta siya ng Canada para magtrabaho at nagustuhan siya ng kanyang amo na negro. Ayaw niya. Tanda na kasi. Gusto niya si Badong. Yung kanilang janitor. Sekreto lang ito. Narinig ko na ito sa teleserye. At nung si Madam ay, siyempre yung kanyang amo ay gustong-gusto siya. Naggumawa ng papeles, mga papel na talagang itatransfer lahat ng kayamanan kay Madam Maldita. China oil. Talagang transfer na. Kaso, namatay agad. Hindi pa nga naka-oo, patay. Ngayon, biglang yaman naman tong si Madam. Pero hindi naman sinabing masamang ugali ni Madam. Kumbaga, andun siya. Condolence. Ngayon, biglang yaman tong si Madam. Umuwi dun sa Pinas na nagdala pa ng 2 aeroplano. Ngayon, nag-apply naman, gumawa siya ng business. Yung kanyang business ay van. Siguro yung mga van, nilagyan niya ng Madam Maldita. Meron akong nakitang ganun. Ngayon, nag-apply naman si Badong. Badong ay sumunod. Ayan, apply si Badong para sa driver. Hindi siya ginawang driver. Ginawa siyang janitor. Pinalinisan. At doon nag-propose naman to si Badong para maging suwain si Badong. Di pa natatapos ay talagang sinunggab. Di pa natatapos si Badong, sinunggaban niya. Bagay, ito na to.
Natat natin sa simbahan. Gusto na rin sila dun eh. Crossbreed daw. Parang manok padahaba. Ngayon, dun nagsimula ang kanilang love life. Ang kanilang happily ever after. Ni Madam Maldita. And so yun guys, mga viewers natin. This is Lex Vlog po. So, dun sa mga bago pa lang, please hit me a like. At paki-follow na rin, paki-subscribe ng aking YouTube channel. Paki-support po ng aming grupo. Ayan, kasama ko po si Kambal TV po at yung aking utol na si Sangkay po. Siya po nagse-set up ng mga ganito. Ayan guys, so supportahan niyo po yung aming, kasi sa ngayon ano pa lang to, umpisa pa lang, bagay production. Kasi yung aking likuran, yung background ko, ayan pa. School supply. Hindi pa to barbershop. Pero susunod, ito po ay magiging barbershop. Kwentong barbero ang aming segment. So, supportahan niyo po yung aming naisipang vlog. Ito po yung segment lang. Meron pa kami mga iba't ibang vlog na naiisip. So, ito yung segment. So, please support po ng aming channel. Lex Vlog po, Lex Vlog. So, yun guys. Thank you for listening. At salamat po. So, good evening. Thank you so much. Sana hindi kayo ma-restrict. Salamat po.